Okay, so nakikita na po yung screen. Type 1 po sa ating mga student. Kung nakikita na yung screen, option yeah, salamat. So, pakilala ko muna yung sarili ko. I am Jerome M. Santorio, Engineer Jerome Santorio. I'm also a licensed professional teacher, no? Medyo lagi. Okay. Ayan, okay na po. Okay na po ba? Okay. Salamat, salamat. So, I will be sharing with you STEM research courses and career pathways. This will be our topic for the day. Kilala ko muna yung sarili ko. I am currently the Director for Intellectual Property Management of WIS and concurrently the Director for Information and Public Affairs Services of Eulogio Rodriguez Institute of Science and Technology. So maraming salamat po sa pag-attend. So ang dami pala natin, 942 pala kayo dito. Sa 944 tayo dito sa ating Zoom meeting. So without further ado, diretso na tayo sa ating topic outline. Today, we will be discussing about researchable areas in STEM, overview of STEM, objectives of STEM strand, advantages of STEM strand, and possible courses and careers under the STEM strand. So, ito yung mga topics na dadaanan. So, mapunta na tayo no sa researchable. Please pakitandaan lang no, ingat po sa paglalagay ng kung ano-ano sa screen, sa chat. This is a recorded meeting no. Pag na-review po ito ng mga teachers nyo, baka po mapagalitan kayo. Ayun lang po. Reminders na no. Dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Harmonized National Research and Development Agenda of 2022 to 2028. So ito ay research agenda ng Department of Science and Technology. Ilan ba ito yung nakapag-exam ng or may gusto na makapasok, may possibility maging scholar ng DOST or nag-try or magta-try in the future. Anyone po ba? Type to nga sa chat kung may mga nakapag-try o gustong mag-try. Yan, marami-rami. So, pakitandaan po, no, may nagre-raise ng hand. Ano po ba yan? Nag-agree or na-type na pindot lang? No? Type. Yan, okay. So, Harmonized National Research and Development Agenda. Ang DOST kasi ay sangay ng government kung saan sila yung nag-create or nag-initiate ng improvement in terms of science and technology ng Pilipinas. So, they, as a government entity, they set particular research agenda na pwede nating matahak or makuha. So, kung nakikita nyo dyan sa screen, may nagsulat na naman sa screen natin. Hindi ko tatanggalin yan. Nasa recorded yan. Lumalabas po ang pangalan nyo dyan habang nagsusulat kayo sa recording nyo. Pakitandaan po. Okay. So, ito po yung building blocks ng Department of Science and Technology. Marami kasi silang sangay. Andyan yung health, yung agriculture and aquatic and national resources, industry, energy and emerging technology, and disaster risk reduction. So meron pa rin naman silang sangay na National Integrated Basic Research Agenda. Yung mga researches focusing on fundamental aspects, no? Yung mga basic research. So papakita ko sa inyo yung sample, yung document containing the HNRDA para magkaroon lang kayo ng idea. So ito yung document containing the agendas of the DOST in terms of research and development. So meron niyang iba't ibang section and iba't ibang
major components which is discussed. So in the future, siguro gagawa kayo ng research ngayon or gagawa kayo ng research nyo, lalo na kung ang kukunin yung courses ay science, technology, STEM-related courses which we will be discussing later on. Ideally, makapaggawa kayo ng research pertaining to this, no? Na aligned dito sa Harmonized National Research and Development Agenda. Hiwalay po kasi ang halimbawa naging DOST scholar kayo, may hiwalay na research grant po ang Department of Science and Technology sa mga thesis projects ng mga students. No? So baka may possibility makapasok kayo, mabigyan kayo ng grant. Lalo na kung aligned yung research nyo in the future sa Harmonized National Research and Development Agenda. Additionally, isa sa mga magagandang features or magagandang aspeto or dahilan bakit kailangan nyo malaman HNRDA as maging basis nyo ng pag-conduct ng research, marami kayong mga research projects na pwede natin pwede nyo ipasok sa mga contest, exhibits na ginaconduct ng Department of Science and Technology. So may mga prizes yun, no? Which would look good in your resume na na-discuss kanina. No? So, pwede nyo siyang ipasok lalo na kung align siya sa Harmonized National Research and Development Agenda. Kasi halos lahat ng team ng mga nagdaang taon, yung mga teams for research and development contest and exhibits, invention contest and exhibit na kinakandak ng DOST ay aligned sa kanilang Harmonized National Research and Development Agenda. So magandang maging aligned yung research nyo, your future research dito, lalo na kung gusto nyo magkaroon ng grants from the Department of Science and Technology. So, and dito yung mga section niya, National Integrated Basic Research and Agenda. So, meron siyang mga major components, yung blue skies or pure basic research, issue-based or oriented basic research under water security, food and nutrition, health sufficiency, clean energy, sustainable community, inclusive nation, and policy research. So hindi ko na siya isa-isahin. Basahin na lang natin iba't ibang importanteng mga section. Health, research and development agenda, nandiyan din yung agriculture, aquatic and natural resources, research and development agenda, industry, energy, and emerging technology. Sabihin ko. Na agenda wherein andito yung additive manufacturing, advanced materials, materials for energy. Ito, malaking bagay ito, no? Lalo na kung magtitesis kayo sa inyong bachelor's degree. Kasi kung align dito yung research nyo, baka makagamit kayo for free, no? Makagamit kayo for free ng mga testing facilities nila. So advantage kung magiging aligned ito or makakuha kayo ng expertise with them. No, makakuha kayo ng dialogue with the DOST. Next is disaster risk reduction and climate change. And ayun, yung 5 sections ng HNRDA. Paano ba natin makita kung ano yung mga focus nila? No? Halimbawa sa food, under the industry, energy, and emerging technology, meron siyang subcategory or major component under the food. So tingnan natin. Food safety program ang focus nila. No? Ito yung mga priorities nila for 2023 to 2025. So sa ngayon, nasa 2025 na. So pwede tayong mag-focus dito sa mga particular na research. So pwede tayong mag-conduct ng research focusing on food safety and traceability. No? Pwede rin food safety in disaster management. Mga research related sa food safety in terms of, lalo na kung may mga disaster na ginagawa. Halimbawa, MRE, meals ready to eat, na mga foods na matagal ang shelf life, yun yung mga research na pwede natin ikanta, na may possibility maisali natin sa mga exhibit and na ikakandak ng DOST and magkaroon ng grants from DOST, lalo na kung maganda talaga yung nagawa ng research. No? Kasi nasa priority areas nila ito. Ayan po siya.
So, makikita nyo yan sa document na ito. Pag isi-search nyo siya sa Google, search nyo lang HNRDA 2022 to 2028. May documents yan, mag-download nyo. Hindi na ako magsa-search kasi baka mag-lag pa yung ating Zoom meeting. So, tapos na tayo sa HNRDA. Ngayon, tutungo naman tayo sa ambition natin, 2040. This is a national agenda, national innovation agenda framework for the Philippine government. So, nakafocus yan sa learning education, health and well-being, food and agribusiness, finance, manufacturing and trade, transportation and logistics, public administration, security and defense, energy, blue economy, and water. This ambition natin 2040 is established by the NEDA, National Economic Development Authority, na ang goal niya is mapabuti yung pamumuhay ng ating mga future, ng mga descendants natin in the future. So, ideally, dapat mga research natin, align din dito. So, pakitandaan, no, as long as aligned naman siya sa HNRDA, mag-a-align tayo rito sa ambition natin 2040. Ito yung sample document na HNRDA, no? Meron silang ng ambition natin 2040. Ito yung mga particular na goals nila, no? Priority sectors nila. Researches or innovations focusing on housing and urban development, manufacturing, andyan yung under the manufacturing, andyan yung mga food processing, housing related, construction related, transportation manufacturing, and other manufacturing industries. Connectivity, roads and bridges, ports, airports, vehicles, transportation systems, and communication. Education naman, formal education and retooling services. Tourism, mga resorts, recreational, agriculture, food production, commercial and industrial crop, agricultural, biotechnology, etc. Health and wellness, andyan yung primary, secondary, and tertiary care, pharmaceuticals, wellness facilities, sports and fitness facilities, etc. And financial services is consumer financing, enterprise financing, and insurance, savings, mobilization. Itong mga particular agenda na ito, maganda siyang magamit or malaman kung dinidiscuss ko kasi national in nature siya. No? So pwede natin siya magamit, lalo na kung magkakandak tayo ng research in the future as our related literature on research in the future. Kasi binanggit siya ng Philippines as priority areas for research and innovation and development. So, pwede natin siya magamit as related literature. Additionally, matapos tayo dito sa national, meron naman tayong mga international goals. No? Ito yung Sustainable Development Goals na United Nations. So, ito ay 17 goals for sustainable future. So, number 1 is no poverty, zero hunger, a good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, and strong institution. And lastly, partnership for the goal. Itong mga sustainable development goals na ito ay na-establish ng United Nations wherein isa ang Pilipinas sa signatory. Ibig sabihin, isa tayo sa mga nag-a-adapt dito sa sustainable development goals na ito. So under this 17 development goals, meron yung mga particular targets, no? Ano ba yung targets ng United Nations, no? Na pwede nating maging basis for research for the future. So, kung tayo dito, targets and indicator. Yan. So, halimbawa, for the target 7.1, or under the affordable and clean energy, by 2030, ensure universal access to affordable, reliable, and modern energy services. Ano yung mga indicators nito? So, proportion of population with access to electricity,
proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology. So, pwede natin maging basis for research para maging align tayo sa sustainable development energy is mag-create tayo, no? Marami naman ng mga renewable ng mga systems for renewable energy utilizing halimbawa solar panels, windmills, magre-research tayo focusing on this para magkaroon ng reliance on clean fuels and technology. So, clean technology or renewable energy. Pwede rin siya rito sa 7.2, renewable energy share in the total final energy consumption. So, yung paggamit ng renewable energy research, once we conduct research on this, we will be aligning ourselves to the Sustainable Development Goals of the United Nations. No? So, maganda po siyang malaman, no? Ma-check before your research. May nagsasalita po, why? Chat po sa GC kung ano po. Medyo mabilis yan sinabi ko. Questions po ba? Kaya nyo yung nakagawin na natunog na okay na siya. So, Okay na. Oo, okay na. Gawa na lang yun. Okay. So, kung ano yung sinasabi. Baka napindot lang. Okay, matuloy tayo. Ngayon, mapunta naman tayo sa STEM. No? So, science, technology, and engineering and mathematics. Ano ba yung STEM? No? STEM is designed for students who have an interest in and aptitude for subjects related to science, technology, engineering, and mathematics. So, yung strand na to, ini-equip kayo para magkaroon ng skills and foundational knowledge needed to pursue college courses and careers in STEM-related fields. So, mapapansin mo, ang dami yung mathematics and science subjects. Chemistry, may physics pa kayo, no? Marami kayong subject ganyan, lalo na focus sa mathematics. Kasi as STEM, you are being prepared to have a foundational knowledge para sa mga courses, major subjects, mathematics and science, na itatakil nyo in the college degree nyo, in your college degree. So, puro mga grade 12 naman pala ang nandito, may mga grade 9, ililigaw. Yan. Grade 9 ba yun? Or mga grade 12 naman siguro kayo rito. So, pag-graduate na kayo ng yan. So, ngayon, tuloy naman tayo. Ano ba ngayon yung objectives ng STEM strand? As STEM students, you have been taught to develop a keener sense of creativity and ingenuity, which is essential in coming up with new ideas and innovation. Nagkanda kayo ng research, di ba? So, ideally, as STEM strand, teacher nyo na mas maging creative kayo and maging open kayo sa mga innovations, no? And lumabas yung mga ideas na meron kayo. No? Next, you are being taught to
to be inclined. Para ma-incline kayo sa mga experiment and maging open kayo sa mga risks. Sir Chap, Kasi as STEM, marami kayong experiment na gagawin, lalo na yung mga courses na gagawin nyo, yung mga iti-take nyo na sorry for the interruption. Nawalan po ako ng net. Sabi na ako. So, mabalik tayo. Yan. So, ma-apply para as a STEM, you have been prepared to apply your knowledge to na natutunan nyo sa klase in everyday scenario and especially sa future bachelor's degree nyo and future practice nyo in the industry once you graduate your bachelor's degree. Pangalaw, next naman is
to have foundational competencies para ma-allow kayo to excel dun sa chosen course nyo. Kasi kaya kayo maraming math and sciences as STEM graduates para ma-prepare kayo dun sa susunod na mga subjects nyo, courses yan, IT yan, no? Bigat yung mga mathematics doon. So dapat prepare angkop, no? Or ready kayo kunin yung mga particular subjects na yun under the course na mapipili nyo. No? Para mas maging qualify kayo or mas ma-qualify sa gusto yung maging jobs in the future. Next, ano ba yung you have been taught in a safe environment. Kasi nasa school kayo as STEM strand, na-allow kayong mag-experiment and maharana pagpalya, halimbawa, ng mga projects nyo, ng mga activities nyo. Kasi hindi lahat, lalo na in terms of research, hindi lahat ng research ay successful. Sino nga uli yung gumawa ng light bulb? Natatandaan niyo ba yung pangalan niya? Sino ba yung nag-invento ng light bulb? Anyone? Naririnig po ba ako? Type 1 nga. Nandiyan pa kayo. Si Tesla? Light bulb? Hindi ba si Edison? Yan, si Edison. Thomas Edison. Ilang beses siyang pumalya bago niya nagawa yung particular na light bulb. No? Based dun sa literature na sinasabi. So ilang beses siyang pumalya bago niya nagawa yung light bulb. It is a part of the learning process. Especially magagamit niyo sa research in the future. Tatandaan, hindi lahat ng research ay successful. May mga nagfi-fail na research. Wherein, it is an advantage also na mag-fail yung research kasi yung mga ginawa nyo ay may mga particular kayong ginawa na nag-cause ng particular na failure niyo. Para in the future, pag na-document nyo yun and na-share nyo sa ibang mga researcher, hindi na nila uulitin. Kasi may experience na, halimbawa, pag ito yung ginawa nyo dyan, mag-fail yan. No? Yung particular na research na yan or yung activities na yan. So, magandang learning process yun. No? Next, you have been encouraged to work on teams, no? Para magkaroon kayo ng ang tawag dito camaraderie in finding solutions to problems, no? You have been asked to record data, gumawa ng report, mag-present, na magpiprepare sa inyo sa STEM jobs nyo or STEM-related jobs nyo in the future, lalo na kung mga engineering courses ang kukunin nyo, information tech related or other science and technology related, na dapat lalo na kung gumraduate na kayo, may mga particular presentation kayo na gagawin. Minsan nga, impromptu, biglaan, no? Kailangan to ngayon, kailangan to bukas, kailangan to sa susunod na araw, gagawin nyo to, kailangan nyo siyang matapos. Kasi ganun yung nature ng job in the industry, no? Hindi siya palaging bibigyan kayo ng 1 month lead time, 2 months lead time, minsan 2 weeks lead time. Hindi, minsan bukas kailangan na agad siya. Kailangan prepared kayo, may data na kayo, i-ready nyo yung sarili nyo, ipipresent nyo siya sa mga clients nyo. Ganun po yung nature ng STEM-related jobs. Next, you have been taught the power and importance of technology. So, malamang marunong na kayong gumamit ng Excel, PowerPoint, Microsoft Word, may gumagamit na ng Canva dyan, no? Malamang may gumagamit na ng ChatGPT dyan sa paggawa ng report nila, which is useful. Ini-encourage siya ng mga industry para ma-improve yung productivity nyo sa trabaho nyo. Yun nga lang, may mga particular limitations lang siya. May particular limitations siya na dapat
No? Kailangan nyo siyang malaman. Ano ba yung limitation? Ano ba yung dapat at hindi dapat na ilagay nyo dun sa mga technology na ginagamit nyo? Personal information, ah, ah, confidential data, no? Kailangan i-mask nyo siya para hindi lumabas yung information, no? Na ginagamit nyo or gusto nyo maging basis ng inyong mga report. Next, you have been fostered a habit of adoption, no? When things don't go as planned. As a STEM, sanay na siguro kayo mag-adapt na may biglaang pa-activity si sir, may biglaang pa-activity si ma'am, may biglaang pa-quiz si sir, may biglaang tanong si ma'am, which is, yun talaga yung nature ng STEM jobs. No? Piniprepare kayo ng mga teachers nyo para sa mga ganong activity na biglaan. No? Makakapag-adapt kayo. Lalo na kung pumalya, ano yung dapat nating gawin? Ano yung dapat yung gawin na para mag-work siya? No? Para magawa natin yung gusto nating objective. No? Next, ano ba yung mga possible courses, college courses, and careers under STEM na pwede nyo kunin? No? Under the science and mathematics, meron tayong particular na course kung tawagin ay Bachelor of Applied Physics or Physics. Ito yung mga courses na mas madalas kapag applied physics or physics ang courses nyo, nagtatrabaho sa pag-asa, sa PVOX, no? Pwede kayong PCCs, no? Na nag-i-study na interaction ng matter and energy, no? So, marami po kayong courses na pwedeng puntahan as applied. Marami kayong jobs na pwedeng puntahan as applied physics. So, syempre, sa title pa lang ng bachelor's degree nyo, kailangan equip kayo sa science and mathematics yan. No? Maraming mathematics ang science, lalo na pag physics. Next, Bachelor of Science in Applied Mathematics or Mathematics. No? Ito yung mga, so ito medyo related ito dito sa Bachelor of Science in Applied Statistics or Statistics. No? Sila yung mga jobs or mga tao na pag-graduate ay mga mathematician and statistician na nag-analyze and nag-apply ng computational techniques para mag-solve ng isang problema. Okay po? So, madalas, as mathematician or statistician, halimbawa, nag-work hand in hand kayo sa mga, may time nag-work hand in hand kayo sa ibang mga engineers, sa ibang mga information technology company para maggawa ng formula na magagamit or mag-work para masimplify yung data, para mapabilis yung computation, and para maging ma-check kung tama yung safety mechanism na ini-implement sa isang project. No? Computational techniques. No? Kaya sila yan, applied mathematics, applied statistics, or statistics. Next, geology. Bachelor of Science in Geology. Ito yung mga geoscientists na nag-study ng physical aspects of the Earth. No? Nag-check ng kung ano-ano yung mga bundok-bundok, inaaral nila yung mga rock formations dito sa Pilipinas. As geology, pag gumraduate kayo ng geology, maganda kayong mag-apply sa DOST. Meron masangay na nag-i-study ng mga rock formations ng Pilipinas or yung topography ng Pilipinas. Next, marine science, marine biology. Ito yung mga nag-i-study ng animal life sa ating aquatic resources, both in captivity and in the wild. Para malaman natin kung paano sila nag-i-interact sa ecosystem nila. No? Paano ba sila nagkakaroon ng effect sa iba't ibang natural resources, sa iba't ibang wildlife or animals dun sa area of captivity nila or sa wild. And dito, pwede kayong as marine biologists, pwede kayong magtrabaho sa mga food manufacturing company na nag-i-involve na halimbawa yung mga
ah, fishery, mga kumukuha ng mga isda, no? Sa dagat na study nyo yung mga effect, no? Kung saan siya kung kailan siya magandang kunin, kuhain, no? And yung effect niya kung magkakaroon kayo ng massive na pagkuha doon sa particular na area. No? Kasi hindi palaging nangingisda sa isang lugar. No? Dapat nagbabago kayo ng location para may pagkakataong lumaki yung ibang mga isda doon sa area. Next, meteorology, Bachelor of Science in Meteorology. Ito yung mga atmospheric scientists kung tawagin. Nag-study and nagre-report on forecast ng weather and climate. Nagko-compute din po yan. Marami rin silang computation na ginagawa. So, nagiging Shopee po ba sa iba? Sa iba po ba? Baka kay Miss Vasquez lang, nagiging Shopee po ba? Nag-Shopee pa rin. Yan. Yan po, okay na po. Shopee pa rin. Wait, check ko yung internet ko ulit. Ah, kanina okay naman kami. So, wait lang po ah. Check natin yung internet speed ko. Medyo mabagal nga yung lipat ako ng net for a while lang po. So,
Para pong nasa ilalim ng tubig. Ayan, okay na? Grabe naman sa ilalim ng tubig. Ano ko, nagsuswimming? Ayan, okay na. Okay, good, good, good. So, pwede na tayo mag-continue. Okay, saan na tayo? Meteorology, na-discuss na. Okay, next. Punta na tayo sa mga health-related courses na pwede nyo makuha in the future, no? Kasi science nga di ba? So, meron tayong, pwede kayong mag-take ng biochemistry or chemistry, no? Ito yung mga biochemist na nag-i-study ng chemical and physical principles of living things of biological processes. Madalas to mga nagtatrabaho sa pharmacy, no? Or sa mga chemical industry, chemical related industry. Pwede kayo sa petroleum industry, magtrabaho sa paggawaan ng petroleum, sa Shell, sa ano pa ba? Petron na nagtitimpla ng gasolina, no? Pwede kayo doon. Or pwede kayo sa magtrabaho sa mga industry ng plastic na nagtitimpla ng ang tawag dito ng mga ABS or PET na plastic na magagamit sa industry or sa market. So, pwede po kayo dyan. Marami kayong pwedeng pag-applyan na trabaho. Next, Bachelor of Science in Molecular Biology and Biotechnology. Ito yung mga biological technicians na na-assist sa mga biological and medical scientists with tasks such as laboratory setup, data collection, and observation. Ito yung mga assistant ng mga nasa medicine and biological, ng mga biological scientists. No? Doon pa rin sa industry na sinabi ko kanina, yung sa mga hindi ko pa pala nababanggit. Doon, pwede kayong magtrabaho sa mga biomedical companies, biomed, nagagawa ng gamot, no? Magiging assistant nila kayo. Technical assistant nila kayo. Kung mas gusto niyo yung may less paperwork, no? Or minimal yung paperwork kasi data collection, observation, no? More on hands-on kayo dun sa mga ginagamit na technology. Next, pharmacy. Pwede kayong maging Bachelor of Science in Pharmacy or pharmacist pag-graduate nyo na nag-dispense ng prescription or medication na nagpo-provide ng information sa iba't ibang pasyente about how to use yung mga gamot or yung mga drugs, no? Or gamot na lang kasi maganda pakinggan sa industry, no? Maraming pharmacy, andyan yung Mercury Drug, TGP, no? Pwede kayong mag-apply doon, pwede kayong magtayo ng sarili nyong pharmacy, no? Gusto nyo sa bahay lang kayo magtatrabaho, magtatayo kayo ng pharmacy doon, pwede yun, no? Pag-graduate nyo ng Bachelor of Science in Pharmacy. Next, Bachelor of Science in Radiology Technology. Ito yung mga nagpa-perform or nagda-diagnostic imaging examination sa mga pasyente. Sila yung mga ang tawag dito, nagmamando ng mga X-ray machines and MRI machines, no? Or nag-ooperate ng mga X-ray and MRI scanner and nag-interpret ng diagnostic, no? Nung particular images na lumabas. Next, Nutrition and Dietetics, Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics. Mga dietitians and nutritionists, sila yung mga nagpa-plan and nagkakandak ng pagkain or nutritional program para makatulong dun sa mga tao na gusto ng healthy living, no? Ito, maganda to kung gusto niyo medyo malapit kayo sa mga artista, yung mga gusto niyo mag-create kayo ng mga mahilig kayo sa pagkain, gusto niyo malaman kung ano yung nutritional content ng pagkain and yung effect nun sa katawan ng tao, no? So, ito yung nutrition and dietetics, mga dietitian or nutritionist. So, madalas ito, halimbawa, yung ibang mga artista, kung gusto yung medyo maging close sa kanila,
Ayun yung ginawang goal no? For example lang, meron silang mga specific nutritionist and dietitian, no? Na nagpo-formulate ng meal plan nila for every week para ma-maintain nila yung kanilang body mass ratio, no? Yan po yun. Pwede kayong tayo ng clinic nyo kung gusto nyo sa mga schools, may mga private school na meron sila yung dietitian na nagpo-formulate ng pagkain sa canteen na ito lang dapat yung ino-offer na food dyan. Pag sa ospital naman, ospital, no? Nutrition and dietetics. Next, nakakasunod po, type 2 nga, kung nakakasunod. Okay, nakakasunod. Information and technology. Ito na, medyo may 3 akong nakita. Ang bilis eh. Dami nyo eh. 930 tayo rito sa Zoom meeting. Ito na, medyo mga bigat-bigat na mga courses. Mas bumibigat, mas ganun din kabigat, no? Pero mas medyo ito na yung Bachelor of Science in Computer Science. Isa ito sa pinakabigat na computer-related courses. Kasi yung as computer science graduate, kayo yung mga technically para kayong computer scientist na naggagawa ng para uses ng ibang mga bago time na kailangan yung mag-create ng isang system to particularly improve yung processes or yung data collection ng isang company. Pwedeng website-based, pwedeng system-based, local-based, no? So, gagamit kayo ng mga complicated algorithm mechanism or systems para mag-apply kayo ng mathematical modeling para mas maging viewable or usable yung mga information na nakukulit nyo. So, ganun po ang pagiging computer science. Mabigat ito sa math and programming. No? Doon po kayo pag-ikot. No? Mag-a-apply kayo ng mga technology, in-maximize yung use nila, no? Para ma-improve yung isang business process. No? As computer science, marami kayong industry na pwedeng pasukan. Pwede kayo sa BPO. No, hindi yung BPO na call center. Kasi yung BPO na yan, meron yung back-end kung saan sila yung nag-maintain, nag-monitor, and nag-update ng mga systems na ginagamit ng business process outsourcing or ng mga call center. Kayo nag-monitor, nag-implement ng ticketing systems para ma-ensure na lahat ng gustong mangyari ng mga clients or concern ng client ay ma-meet. So, or kayo yung mga gumagawa ng graphical user interface, yung mga system, yung mga computational modeling na nag-interpret ng data, raw data from the system or from the database na magiging viewable siya sa mga top management na mapag nakita nila, ito na pala yung figures natin. Ganito na pala yung percentage na ng mga empleyado natin or yung income or yung dami ng ating mga anong tawag dito ng mga stocks natin or inventory natin. So, malawak ang computer science, no? May mga particular company na iba yung marami yung gusto nilang mangyari kapag nag-apply ka as computer science sa isang industry. Ako may question po, pwede pong mag-chat, no? Hindi po kayo marinig. Chat, no? May questions po. Okay, next tayo. Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing. Teka lang, may tanong pala ako. Ilan yung gustong mag-Bachelor of Science in Computer Science dito? Meron ba? Isa lang? Yeah, marami-rami. Marami-rami. No? So, be ready Ayun ang dami nila You know? Marami-rami, no? Maganda mag-apply niyan sa UB, Computer Sciences, sa University of the Philippines.
Yan. May nasa option ko po siya yan. Tama yan. Marami kayong option. Mamaya magtatanong na ako ulit. Hindi pala ako nakapagtanong kanina kung ano-ano yung, kung sino-sino yung mga may gusto ng mga particular courses. No? Sa mga na-discuss. Nakakakaunti pa lang naman tayo. No? Siguro naman may idea kayo na. No? Next, Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing. Ngayon lang narinig. Sinong mahilig manood ng mga vlogs? Kilala niyo ba si Kong TV, si Ninong Rai, yung mga YouTube pages nila, si Shanghai, sino nga yun? Ano nga yun? Shanghai Queen ba yun? No? Ito, pagka-graduate nyo, yan, Mami Oni, yan. As Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing, you are specialized in utilizing special effects, pwede mag-special artist, mag-animate, mag-create ng mga images na of media and entertainment. So madalas, ito yung mga nasa back-end na nag-edit ng video ng mga paborito niyong vlogger. Sila yan. No? Pwede yan. Kasi as ang magiging focus nyo rito, yung paggamit ng mga tools and technology for entertainment and multimedia. No? So, maganda rin mag-take nito kung ganun yung gusto nyo. Diba, dami ngayon, mga YouTuber, no? Nakita nila. So, syempre, malaki rin yung kita ng mga gumagalaw sa likod. Yung mga nag-edit ng mga video. Dami yun. Mami Oni. Sino yung Mami Oni? Sa issue nga, hindi siya kilala eh. Mami Oni. Hoy, safe yan ha. Mamaya kung ano yan, tandaan nyo, recorded to. Mami Oni. Tingnan nga natin. Mami Oni. Mami Oni. Wala eh. Nako, hindi ko alam yan. Tony Fowler. Okay, okay, okay. Hindi ako updated. Sorry na. Okay, next, matuloy tayo. Bachelor of Science in Information Technology. Sino mga gusto maging BIT rito? BSIT? Kanina may ComSci, di ba? Ito naman, Information Technology. Sino? Type 4 nga, tama na yan si Miss Tony Fowler. Tuwan-tuwa kayo kay malupiton. Ang saya nyo sa Science and Information Technology. Sino? Yan, narinig nila ako. Yan, Bachelor of Science in Information Technology. Marami-rami. Medyo, medyo magaan ng konti sa ComSci. Ang Bachelor of Science in Information Technology, sila yung madalas na nagko-collect ng data, no? Or nag-use, gumagamit ng mga technology na ginagawa ng mga computer science. No? Sila yung madalas na nag-utilize nito and nag-improve. No? BSIT and BSCS here. Yan. Yeah, may mga pinagpipilian na. No? Information technology. Kasi information technology, graduate ng BS Information Technology. Marami kayong industry, kagaya ng BSCS, marami kayong industry na pwede nga pag-applyan. Minsan nga, hindi na, ano na nga eh, pagka nagkakaroon ng job posting, ano na eh, ang nakalagay BSCS or BSIT na yung nilalagay nila. Kasi halos, hindi sila nagkakalayo. Mas mabigat lang sa programming, sa
Nawala na naman ako. Ayan, okay na ako. And nakikita na yung screen. Okay na po. Hello? May problema yata yung mga network niya. Okay. So, sabagay, malamang kayo rin. Naka-network lang din kayo. Bakit kaya ganito? Naglipat ako ulit. So, ngayon, itong Bachelor of Library and Information Science, sila yung mga library media specialist na tumutulong sa mga tao na maghanap ng information and mag-conduct ng research for personal and professional use. Sila yung mga nagko-collate ng napakaraming information, no? Para magamit by request ng isang company or isang tao pertaining dun sa ah, isang particular topic. Madalas, gumagamit sila ng majority, gumagamit sila ng technology to collate yung mga information na yun or ng mga information technology systems. No? Ito yung library and information science. Nag-utilize sila ng mga information and they use technology also para ma-simplify yung data collection and data presentation para maging usable siya dun para mapabilis siya yung pag-i-interpret ng particular na information for business and personal use. Next, engineering and technology, no? Bachelor of Science in Agricultural and Biosystem Engineering. Ito yung mga agricultural engineers na nagsosolve ng problems concerning power supply of agricultural products, machine efficiency of agricultural systems, and the use of structures and Sir, facilities sir, ng ibang agricultural sir. systems, no? Ay, So, Oy, kasama na rito sir. yung factor and processing Tigil ba dyan? ng agricultural products. Tanginan to, sino nag-mute sa akin? Oy, tanginan mo, gago. Aabang kita doon. Mimit mo pa ako. Tangina ka. Moderator, narinig po ba? Sir, choppy ka, sir. Tapo mo na yung bibig mo, oy. Okay. Buti na lang may clown tayo rito sa Zoom. Medyo nagiging maganda yung discussion natin. So, matuloy tayo, no? Ang agricultural and biosystems engineer, more on storage and processing or yung mga systems involving agricultural products, no? Pag-improve ng farming, efficiency ng farming, yung mga tractors na ginagamit to harvest, no? Sila yung nag-solve ng mga problems relating to this. No? Next, Bachelor of Science in Ceramic Engineering. Ito yung mga materials engineering na engineer na nagfo-focus on process and test materials na magagamit in wide range of products. So saan yung madalas naririnig yung mga ceramic, no? Or nakikita na ginagamit? Anyone? Shot? Saan niyo po ba nakita siyang ginagamit? Shopee pa rin. Na naman. So lipat ako ulit. Hello, ayan. Okay na po?
Hello class, okay na po? Yan. Sa kagamitan po sa bahay, may ceramics, yes. Maraming ceramics sa bahay, lalo na sa plato. Pero sa ibang mga devices nyo, sa cellphone nyo, nakarinig na ba kayo ng gumagamit ng ceramics sa cellphone? Sa screen, yes. May mga particular innovation in terms of ceramic materials na ginagamit na siya ngayon sa screen. Kasi may particular feature ang ceramic na hindi siya ganun kabilis magasgasan, no? Yung mga ceramic, hindi siya ganun kabilis magasgasan. So, yung mga particular na materials engineering na ang focus nila, more aerospace kasi mataas yung kanyang ang tawag dito, heat index, no? Hindi siya basta-basta naapektuhan ng init, no? May mga ceramics na ginagamit for aerospace. Yes. And pang-encapsulate ng mga nagsiserve siya as insulation then ng mga electrical components ng mga aerospace devices, no? Yan. Next tayo. Bachelor of Science in Chemical Engineering. Chemical engineers apply the principles of chemistry, physics, and engineering to design equipment and processes for manufacturing products such as gasoline, detergents, and paper. So, sa tingin nyo, sino sa inyo yung nasa choice nyo yung pagiging isang chemical engineering? Meron po ba? Yan, mga chemical engineer in the future. Marami-rami rin pala. Nasa 6, 7. Mga chemical engineering, mga chemical engineers in the future. As chemical engineer, marami kayong industry na pwedeng puntahan kasi halos lahat ng mga technology or mga equipment sa bahay, kahit sa industry, ginagamitan ng chemicals, no? As chemical engineering, kayo lang yung pwedeng, as much as possible, kayo lang yung pwedeng mag-handle ng mga chemicals na yun. Kasi kayo yung may technical know-how, how to properly implement, use, and utilize yung mga particular na technology or yung particular safety mechanisms na dapat i-apply sa pag-handle ng mga chemical na yun. Pwede kayong mag-apply sa petrol, no? Magtitimpla uli kayo ng mga anong tawag dito, ng mga gasolina, no? Sa paggawa sa Joy, sa Unilab, marami silang chemical engineering na kailangan dahil marami silang chemicals na hinahandle to produce yung mga beauty products, sabon, yung ginagamit yung panlaba, no? Mga chemical engineering ang nangunguna doon, no? And sa papel, no? Marami kasing processes involved or chemical processes involved to create, recycle, and innovate yung mga particular na papel na ginagawa. Iba yung composition ng Manila paper sa normal na papel, yung mga recycled paper, may mga particular bleaching mechanism. Bleaching, apply kayo, chemical processes para bumalik yung pagiging puti niya. No? Kasi nga recycled paper siya. No? Kayo yan, mga chemical engineering. So, kailangan yung mga firma nyo dyan. May board po yan, ha? May board yan. Next, civil engineering. Marami rito yan, malamang. Sino ba yan? Taas kamay, civil engineer in the future. Chat nga. Yan. Matataas, nagpupuso. Yan, mga civil engineer in the future. Yan, dami nila. Hindi ko na nabilang, ang bilis eh. Yan, civil engineer in the future. Mga civil engineer, kayo yung nagpa-plan, nagdi-design, and nagsusupervise ng construction and maintenance ng mga building and other infrastructure projects. So, andyan yung gumagawa kayo ng tulay, nag-design kayo ng tulay, nag-maintain kayo ng tulay, nagre-reinforce kayo ng building, ng mga lumang building, lumang tulay, lumang ospital. Kasi madalas, hindi yung lifespan nila lumalagpas dun sa ideal. No? So, kailangan siyang i-reinforce kasi mas
Madalas kasi mas murang i-reinforce siya kaysa gibain at gumawa ng panibago, no? Lalo na kung isa lang naman yung building na meron kayo. So, as civil engineer, ah pwede kayong maging structural engineer in the future. Yung focus nyo na is yung structural integrity ng mga buildings and infrastructures. So, civil engineer, ideally, kumukuha muna ng experience yan sa iba't ibang mga construction companies bago sila mag-create ng sarili nilang firm, no? Or construction company. Na kayo na mismo yung kukuha ng mga client, no? Makikipagkontrata kayo, ikukontratahan kayo. Kasi walang building na matatayo nang walang pirma ng isang civil engineer. Natandaan po walang building na matatayo as much as possible na walang pirma ng isang civil engineer. Lalo na kung gagamitin in business related kasi mahalaga yung safety nung structure ng building or isang infrastructure sa isang business related industry. No? So, marami kayong area dyan. Pwede kayong mag-experience for 5 years, 10 years, then magtayo na kayo ng company nyo in the future, mga civil engineer. No? Ganun po ang takbuhan yan. So, marami kayong industry na pwedeng pasukan. Next, computer engineering. Meron ba rito niyan? Meron bang may gusto dito niyan? Nasa choice. O may 3, 4, 5, 6, o 7, second choice. Okay yan. 8, di ba? So, ang computer engineering, sila yung nagre-research, nagde-design, nagde-develop, and nagte-test ng mga computer systems and yung mga components nito. Halimbawa, as much as possible, sila yung nagde-design ng mga computer servers, yung mga matataas na specification na computer heavy na industry. Halimbawa, yung nagko-compute ng big data, yung maraming data. Sa Facebook, pwede kayo mag-apply pag computer engineer kayo. Magsiset up kayo ng mga servers, mag-implement kayo ng mga information systems or computer systems para ma-improve yung process or para mapaganda yung services na ino-offer nyo. No? Yun po yung computer engineer. Pwede rin kayo mag-apply sa mga BPO industry, sa mga telco companies. Walang pipigil sa iyo dyan. First choice, computer engineer. No? So malawak po ang computer engineer. Halos pinagsama siyang computer science, IT, no, and computer engineer. Pinagsama siyang gano'n. No? So pero hindi ganoon karami yung programming niya. Ang mahalaga yung know-how, how to use yung technology. Yun ang importante sa computer engineer. So sa ngayon wala tayong board, yung mga computer engineer kasi hindi pa nagagawa pero may ongoing ng certification sa computer organizations ng mga computer engineers. May may ongoing certification na pero wala pang board examination. Next, Bachelor of Science in Electrical Engineering. Sino bang magiging electrical engineer dito in the future? Marami-rami ba? Wala. Walang magiging meron pala. First choice, 2, 3, 4, 5, 10. Fourth choice. Marami-rami rin pala, no? Marami-rami rin gustong maging electrical engineer. Ang electrical engineer, kayo yung nagdi-design, nagdevelop, and nagtitest and supervise ng pag-create or pag-manufacture ng mga electrical equipment or ng mga facilities na maggagamit ng electrical systems. Sir, as lang, di ba? Yung electronics, iisa lang po, ano ba? Paano ko ito mapaliwanag? Ang electronics, more on electronic systems, yung mga devices na gumagamit ng
Yung mga handheld devices, computers, yun po yung focus nila. Yung mismong low voltage, madalas, ha-handle ang electronics. Ang electrical engineering, high voltage, madalas ang hinahandle nila. No, yung mga high voltage component po. Sir, ano po ba pag technician? Yung technician, sila po yung inuutusan ng engineer para gawin yung gustong mangyari ng engineer. Yun po ang technician. Sila po yung mga inutusan ng mga engineer. Sila yung nag-hands-on madalas. Kasi pag engineer, madalas sila yung mga supervisor, sila yung mga madalas na supervisor. Pag technician, sila yung madalas na nag-hands-on. Unless otherwise, magtatayo ka ng sarili mong firm para wala kang boss pag technician ka. Magtatayo ka ng sarili mong, anong tawag dito? Magtatayo ka ng sarili mong company. Or test, anong tawag dito? Store. Ganun po pag technician. Basta pag electronics, mas madalas low voltage ang hinahandle nila and mga electronics equipment ang hinahandle nila. Pag electrical, high voltage equipment ang hinahandle nila. Mga transformers na high voltage, madalas AC ang pinag-uusapan kapag electrical engineering. Lalo na pagka sa mga anong tawag dito, mga electronic generator company kayo, yung mga nag-generate ng electricity kayo pupunta, high voltage yung hinahandle nyo. No? Yun po yung pinagkaiba nila. Pero nauna po ang electrical engineering bago ang electronics. Okay po. Dahil nag-improve yung mga electronic devices, kaya nagkaroon ng electronics technology. May question po sa chat po para mabasa ng lahat. Yan. Napaliwanag ko naman po ba yung technician? Technician more on hands-on. Kayong hands-on dun sa isang firm. Yung mga engineers, sila yung madalas na nagsusupervise. Yun po yung pinagkaiba nila. Okay po. Next. Tayo. Electronics engineer, nabanggit ko na yan kanina. Madalas yan, mga electronics equipment, pwede kayo sa biomed, yung mga electronics devices na ginagamit sa hospital, sa mga BPO industry, na nag-check, nag-design ng mga electronic system, ng mga automations, ng mga buildings, kayo yan, nag-utilize ng mga electronics peripherals na magagamit sa isang industry. No? Pakatandaan po pala kanina, yung diniscuss ko na electrical and civil engineering, kayo yung dalawa na pinaka-importante na mag-approve or pumirma para magamit yung isang building or para magawa ang isang building, lalo na kung business related. So, napaka-in-demand ang dalawang courses na yan. Civil engineering, siya electrical engineering. Okay po. So, sa electronics engineering, may board din po yan. Meron silang registered electronics engineer and meron silang electronics technician. Yung technician, kagaya na sabi ko, sila yung madalas na nag-hands-on. Yung mga engineer, sila yung nagsusupervise madalas. Electronics engineer po, same lang po ba sa medtech, like nag-aasikaso po ng CT scan, etc. Not necessarily. Ang electronics engineer, ang pagka pumunta ka ng medical related, kayo po yung nagme-maintain ng mga CT scan. Pero hindi kayo yung nag-ooperate. Iba po kasi yung nag-ooperate sa yung nag-maintain and nag-repair. Iba po. Okay po. Pero kung mag-aaral ka ng additional, anong tawag dito? Additional course or subject or certification, kukuha ka ng certification, pwede kang mag-operate ng CT scan as electronics engineer. Kasi more on electronics related yon. Pero parang mas malapit kasi yung CT scan
sa radiologic, radiotech na bachelors, yung facilitate ng x-rays siya ng MRI machines. 4 years lang po ba ang engineering? As far as I know, dahil sa K-12, 4 years na lang po ang engineering. Yes po. Ano pong difference ng license? Hindi po. May benefit ba kapag license? Yes! Napakalaki po ng difference. Kapag wala ka pong, halimbawa po, ang course mo ay may license at wala kang license. Industry mo, halimbawa, civil engineer ka, pwede kang mag-design. Pero kailangan, bago magamit yung dinesign mo, kailangan siyang ma-check ng may license. May mga board, may mga engineering na may board. Majority ng engineering courses may board. Yes po. Civil engineering, electronics, electrical, electronics, ano nga to? Chemical engineering, may board po yan lahat. Mechanical engineering, may board po yan lahat. Computer engineering lang po sa ngayon nang wala pang board exam. Computer engineering lang. So, pero meron na po ongoing na certification na ginagawa. Pero para yun sa mga graduate na, no? Sa mga graduate na nagpa-practice na sa industry. Wala pa pong ongoing na examination sa computer engineering. Pero halos majority ng mga engineering courses may board exam po. Okay po? Yan. Tandaan po pag may license ang iyong board course na kinuha, pag board courses siya or may required siyang may license, kailangan pumasa ka muna bago ka makapag-practice or magawa mo ng gusto yung ma-apply mo ng gusto yung mga nalaman. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina sa civil engineering, wala ka pang license, pwede ka namang mag-design, wala namang pumipigil sa'yo. Pero hindi mo siya mapapasa sa civil registry or sa city or walang magse-certify nung ginawa mo na licensed engineer. Number dun sa ng isang civil engineer, registered civil engineer, dun sa plano. Nakukuha po? Nasagot ko po ba? Malaki po yung difference Tatandaan po, ikaw yung nag-design. Pero pag pinapirma mo siya sa iba, magbabayad ka. Kasi re-reviewin niya yun kung tama o hindi. No? Magbabayad ng additional. Ganun po yun. Yan. So, mahalaga pong pumasa ng board kapag board course ang kukuhanin na engineering. Next, food engineering. Ito naman yung mga, engineer naman ito, pero alam ko wala pa tong board. Bago lang to na food engineering. Ang focus nito, food production, manufacturing, and from start to finish. Simula ng itanim siya hanggang or as lang po, may possibility po ba na mawala ng license engineer kapag palpak po yung project na ginawa? Depende sa gravity, no? Depende po sa gravity. Kasi may oath kayong pipirmahan as na-ensure nyo yung ang tawag dito, na-ensure nyo yung safety and usability ng mga projects na ginawa nyo. Pwede kayong tanggalan ng bar, tanggal yung license nyo, yung license to practice nyo. At the end of the day, ang pinakamabigat doon, pwede kayong makulong pag pumalpak po yung project. Halimbawa, nag-design kayo ng building, tapos gumuho. Kasi may ano yun pag once na pumirma ka ron, parang meron siyang warranty, parang 10 to 15 years yung warranty ng building. Ganun po siya, kabigat. So pag gumuho yun, at ikaw ang engineer, makukulong ka. Ganun po. So malamang sa malamang, mawawala rin yung license mo. Okay po. Ano pong difference ng food engineering sa food tech? Food engineering, medyo mas mataas siya ng konti sa food tech kung saan kayo rin yung nagdi-design ng mga process, no? Kayo na yung magdi-design ng mga, anong tawag dito?
ang focus nyo yung improvement ng process and magdi-design ng mga ang tawag dito, equipment na gagamitin para mapabilis or ma-improve yung production process ng food. Sa food tech, madalas kayo po yung nag-utilize ng technology. Halimbawa, gagamit kayo ng ganito na anong tawag dito na mga testing, ano to? Food testing. Titingnan niyo yung anong tawag dito? Yung papatest nyo yung phytochemicals niya kasi kung safe siyang kainin, yun po yung mga food tech. Nag-utilize ng technology. Food engineer, ang focus niyan, improvement ng processes and mga technologies na gagamitin para mas mapabilis pa yung pag-produce ng mga pagkain. Yun po yung pinagkaiba nito. No? Next po tayo, geodetic engineer. Meron po ba rito na naliligaw na gusto maging geodetic engineer? Meron po ba? Second choice, yan. Isa lang, dalawa. Dalawa lang, okay. Yung mga geodetic engineer po, mahalaga rin to. Parang, di ba, yung sa civil engineering, saka electrical engineer, civil engineer, mahalaga sila para maprubahan yung paggawa ng bahay, no? Yung mga geodetic engineer, mahalaga sila para ma-transfer yung titulo ng lupa, no? Or para ma-establish or makapaggawa ng titulo ng lupa. Kasi kailangan nilang i-set or i-check yung precise measurement or i-survey yung precise measurement ng boundary ng mga property. So, kaya kailangan magbabayad ka pa ng geodetic engineer para ma-check kung lalo na kung wala pang titulo, papatransfer pa sa pangalan mo, halimbawa, or bahati-hatiin sa mga magmamana, mahalaga po yung geodetic engineer. Madalas, ang way ng ang area ng pagtatrabaho ng mga geodetic engineer sa mga ganun din, sa mga construction company, pwede naman sa government kasi may mga geodetic engineer sa sa city registry, no? Yung mga nagsusurvey na taga City Hall, no? Para malaman kung ito yung hanggang dito lang yung property mo. Sila po yung nagsasabi nun, no? Yan. Next, industrial engineering. Meron po ba rito kung gustong maging industrial engineer? Isa. Isa. Okay. So, third choice. Yan. Third option. Third choice. So, may 4 din. 5. No? So, industrial engineering, kayo yung nagdi-design, nagde-develop, and nagte-test ng integrated system. Ibig sabihin, yung mga pinagsama-sama ng system for managing industrial production process. Ibig sabihin, meron ng iba't ibang processes or iba't ibang systems na ginagamit for production. Ang gagawin nyo sa industrial engineering, hahanap kayo ng magandang combination niya para ma-improve yung production process, no? Mapabilis yung output, mabawasan yung defective product, yun po yung ginagawa ng mga industrial engineers, no? Madalas yan sa mga production company. Industrial engineer, alam ko wala siyang board, industrial engineer, kasi malawak yan eh. Wala pa siyang board kasi bago lang po siya. Wala pa po siyang board. No? Madalas, ang area ng trabaho nito sa mga production or manufacturing plant. Kayo yung nagmo-monitor ng mga machines na ginagamit or po-propose ng mga magandang machines na gamitin sa production process para mapa-improve yung quality ng product and yung mabawasan yung mga failed product, mabawasan yung additional cost. No? Alam ko wala pa silang board, ang industrial engineer, kasi bago lang sila. So, materials engineering, so halos the same ito sa ceramic engineering. Yun nga lang, ang pinagkaiba nito,
iba-ibang materials yung ginagamit nyo. Kumbaga, ito yung broad. Medyo broad yung spectrum na gagalawa ng isang materials engineer. Pwedeng ang pinag ang pinag-aaralan mo ngayon ay PET, the plastic. Sa susunod na araw, iba naman, glass naman yung inaaral mo. Kasi ang ginagawa mo is nagde-develop kayo ng process and test materials para magamit sa iba't ibang products, no? So, yun po yung materials engineering. Halimbawa, yung yung styro ba, saan ba siya maganda gamitin? Yung particular structure ng mga styrofoam, kasi kung makikita nyo, may mga compact na styrofoam, merong magaan to na styrofoam, meron silang iba-ibang use case scenario. And iba-iba rin yung kanilang manufacturing process, no? So, yung mga materials na yon yung inaaral nyo para ma-implement siya sa iba't ibang aspeto ng production or products na available sa market. So, mechanical engineer, meron ba rito? Yan. Marami-rami rin, mechanical engineers. Ito, may board din po ito mechanical engineering. Yung mga mechanical engineering, kayo yung nagde-design, nagde-develop, nagbe-build, and nagde-test ng mga mechanical and thermal devices and sensors. Ang mga mechanical engineering, dapat, mahalaga sa inyo na mag-aral kayo ng gusto sa thermodynamics kasi doon umiikot yung pagiging mechanical engineering nyo. So, as mechanical engineer, marami kayong area na pwedeng pagtrabahuhan. Pwede kayo sa planta ng, anong tawag dito? Kahit sa fertilizer man yan, sa planta ng gasolina, sa planta ng, kahit sa automotive industry, yung mga nagmamanufacture ng sasakyan. Kasi lahat sila involved or gumagamit ng principle ng thermodynamics. No? Pag di pinalad, magtatalyer na lang. Ay, sus. Magdi-design ka na lang ang sarili mong sasakyan. Okay yun. Maganda yun. Yan. Mechanical engineering. Heavy to sa mathematics and thermodynamics or physics or science, other sciences. Heavy sila dyan. No? Dapat maging prepared kayo sa thermodynamics nyo pag mechanical engineering ang kunin nyo. No? Napakalawa kasi niyan. Next, mechatronics engineering. Meron ba rito? May idea bakit na gusto nilang maging mechatronics engineering? Ito, wala pa rin tong board. Meron ba itong gusto si Mr. Ron Del Moro? Gusto ba magiging mechatronics engineering? Mechatronics engineer? Wala pa tong board. No? Yung mga mechatronics engineer, kayo yung nag-ooperate, nag-test, and nagme-maintain ng electromechanical or mga robotic equipment. Kung nakakita kayo ng mga robot arm, mga pneumatic robots, mga robots na nag-utilize ng pneumatic or pneumatic na systems or yung mga active components, yan po yung mga mechatronics engineers, no? So, ang focus niyan, madalas ang area of practice niyan nasa manufacturing ng mga robotic equipment or possible din nasa planta kayo. Kayo ngayon yung mag-maintain and mag-check ng integrity ng mga or mag-ooperate ng mga electromechanical equipments or mga robotic equipments nila. No? So, wala pa tong board ng mechatronics engineering as far as I know. No? Next, metallurgical engineering. Halos same ito sa ceramic and materials engineering. Yun nga lang, ang focus nito, metals. No? More on focus on metals. Yung pag-apply ng mga metal or mga iba't ibang metal sa iba't ibang products or application or iba't iba. Maghahanap kayo ng mga magandang metals na magagamit nyo sa ibang
application. Yun po yung focus niya. So next, mining engineering. Mining engineering, meron ba rito? May malapit, malamang may malapit, siguro may malapit na minahan sa probinsya nyo. Baka kaya naisipan nyo maging mining engineer. Kayo ngayon yung mga nagdi-design, no, ng mga safety and efficient method para makuha nyo yung mga minerals na gusto nyo makuha sa manufacturing and yung iba't ibang utilities na ginagamit ng isang mining industry. So, malamang medyo limited yung area ng ano nyo, ng pag-a-apply, medyo limited yung pag-a-applyan yung company kasi malamang doon lang kayo sa mga mining company mag-a-apply, no? So, malamang yan, madalas yan, nasa probinsya. Yung mga kumukuha ng graba, mining din yan eh. No? Yung mga may quarry na malapit. So, sila po yan. Next, sanitary engineer. Meron ba rito gustong maging sanitary engineer? Mukhang wala. Kahit last choice, wala. Second choice lang. Second choice lang. Sanitary engineer, medyo ito, no? Kasi nire-require ngayon yung mga company na magkaroon ng sanitary permit or mga businesses na may sanitary permit. Kailangan may i-check siya ng isang sanitary engineer, no? So may ano to, alam ko wala silang board pero meron silang certification na kailangan para maging certified sanitary engineer sila, no? So may iba't ibang sanitary processes kasi or implementation na dapat may apply sa iba't ibang production company. Halimbawa, saan ba tinatapon yung nagmamanufacture kayo ng doon kayo sa nagmamanufacture ng mga cellphones, no? Nagtatrabaho. Yung may mga baterya kayong ginagamit doon. Saan nyo ngayon tinatapon yung mga pumapalyang baterya? Part po yun ng trabaho ng sanitary engineer. I-check nila kung sanitary yung workplace, no? Bukod sa safety ng mga anong tawag dito, ng mga nagtatrabaho, safety rin ng mga users, no? Ng mga products nyo. Next, petroleum engineers. Ito yung mga nagtatrabaho sa mga kumukuha ng mga gasolina. Madalas ito nasa gitna ng dagat, no? So, petroleum engineers devise methods to improve oil and gas extraction and production. Kasi pag nag-handle kasi kayo ng mga petroleum products or kumukuha kayo ng petroleum sa ilalim ng lupa, hindi lang kasi petroleum talaga yung nakukuha nyo. Possible yung may mga methane gas kayong makuha or yung gas na kumbaga yung nag-evaporate na petroleum or gasolina yung kumakukuha nyo. So, paano nyo siya safely na makukuha at magagamit, no? So, dito pumapasok yung mga petroleum engineer. Malaki sahod yan. Ako. Ito. Aircraft maintenance and technology. Meron ba rito niyan? Yan, parang gusto ko yan. Malaki rin yung sahod niyan. Sa PAL, pwede kayo mag-apply. Sa DAIA, Cebu Pacific. Yung mga nagme-maintain ng mga aircrafts nila, mga aeroplano. No? So, ito yung mga aircraft maintenance and technologies. Kayo yung test, nag-a-adjust, nagre-repair ng mga systems or avionics equipment ng mga aeroplano. Kumbaga kayo yung nag-check kung safe siyang lumabas sa terminal, no? Kung pwede siyang lumakad at lumipad, safe siya. Kung safe siyang lumipad. Itong mga aircraft maintenance and technology na to, ng mga graduates or in the industry, napakasela nito sa
kahit maliit na bagay. Kasi yung maliit na bagay, pwedeng lumaki yan pag nasa impapawid na yung eroplano. No? Dapat pag ito yung course na kukunin nyo, napaka-specific nyo sa mga kung anumang mga bagay-bagay. Kasi kahit hairline cracks lang sa anong tawag dito, kahit may hairline cracks lang yung turbine ng eroplano, possible hindi na siya lumabas ng terminal. No, wag na siyang hindi na siya paliliparan, ika-cancel na yung flight kasi hindi na siya safe, no, na gamitin. Next, industrial technology, meron ba rito? Ito yung mga technicians. No? Madalas ito mga technicians. Wala itong license. Meron, yan. So, yung mga industrial technology or industrial technician, sila yung tumutulong sa mga engineers para mag-solve ng problem na nakaka-apekto sa mga manufacturing, no? Especially sa layout ng mga machines or mga equipments and yung production, no? So, ito yung mga nag-hands-on para sa mga engineer. Yan. Next, engineering technology, ito yung mga industrial engineers, no? Or industrial technologies na nagdi-design or nagde-develop ng mga and nagte-test ng mga integrated system for managing industrial production process. So, sila yung nag-hands-on sa iba't ibang engineer, no? Medyo malawak ang engineering technology kasi maraming engineering po, no? Ang ano nito, ang ideal ng mga engineering technology, malakas sila sa hands-on, no? Kumbaga, properly equipped sila in terms of hands-on sa paggamit ng mga technology. Okay po? So, ito yung mga na-discuss ko ng mga courses. Ito yung mga sample na pwede nyo matake na align sa pagiging STEM nyo. No? Kumbaga, may-utilize nyo yung mga subjects na pinaghirapan nyo para matapos nyo or medyo mapagaan yung pagiging bachelor, yung pagtitake nyo ng bachelor's degree nyo. Pero meron namang policy na ang CHED, Commission on Higher Education regarding sa tracks, no? Dati kasi pag STEM ka, ito lang yung course na kukunin mo. Kumbaga, ito lang yung mga align na pwede mong kunin. Hindi ka pwedeng kumuha ng iba. So, nirevise nila yon. Ngayon, kahit anong strand ka, pwede kang kumuha ng course. Yun nga lang, may particular advantage kasi talaga pag STEM yung course mo at kukuha ka ng STEM-related courses. No? Kung STEM ang track na kinuha mo, advantage siya yun kung kukuha ka ng STEM-related bachelor degree. Kasi mamamaximize mo yung fundamentals mo. No? Kasi halimbawa, yung UMS ka o kaya ICT ka o kaya gas ang strand na kinuha mo tapos gusto mo palang mag-engineering, kailangan mong may tinatawag silang lifelong learning na kung saan kailangan mong kumuha ng additional subjects bago ka magtuloy sa pinaka major subjects ng engineering course na gusto mong gawin. No? Kumaga additional course siya, aral ka ulit. No? Additional subjects. Kasi kulang yung foundation mo para kumaga kulang yung credit mo na in terms of mathematics and science subjects para ma-meet mo yung requirements ng bachelor's degree mo. Kasi baka mahirapan ka pag nag-take ka na ng advanced mathematics and sciences ng mga subjects. Kaya advisable na pag STEM ka, kunin mo yung advisable lang. Kasi ngayon, kahit anong track, pwede. Yun nga lang, additional subjects or additional subjects para dun sa hindi align. Sa hindi STEM, kapag ka STEM-related courses. Ask ko lang po, if ever man po, for example, may mga nare-resist branch out ng course po, kunyari po is ako po STEM, then ang kukunin ko, meron po bang ganon? Wala naman. Alam ko wala naman. Kasi nga naglabas nga ang SHED. Pero tatandaan po, may qualifying examination yung mga colleges. Yung mga colleges na nagkakandak ng examination. Bukod yun sa entrance examination, no? May qualifying examination po kasi yung ibang schools, no? So, ang idea, pasa ka ng entrance exam, ibig sabihin pwede kang mag-aral dun sa school.
may qualifying examination naman dun sa particular course. Kasi titignan nila kung kakayanin mo yung particular na course na gusto mong kunin. Alam ko po wala naman. Wala namang nagre-restrict. Yun nga lang may qualifying exam. Pagka hindi ka STEMs, pag hindi ka strand na gusto mong kunin. No? Yung iba nag-implement nun. Hello sir, ask ko lang po, kung related rin po ba ang nursing and psychology sa STEM? Ah, related naman. Related naman kasi sa Mapua, wait lang ha. Wait, check ko ha. STEM, nursing. Ayan. Sa Mapua, related naman kasi sa Mapua, ito yung mga possible na undergraduate courses na pwede mong makuha. School of Nursing. So yes, related siya. Psychology, not sure. Not sure, parang hindi siya related ang psychology. Yes. Ask ko lang po if pwede mag-green pag STEM. Para hindi. Pwede naman, pwede naman. Di ba sabi ko nga pwede kang mag-apply kahit saan? Yun nga lang baka mag-require ka ng additional subjects. No? Hindi siya masyado align, medyo malayo siya, pero baka pwede ka naman pumasok additional subjects na. Ganun po yung mangyayari. Sa RadTech, yun nga yung kanina, na-discuss ko ito. Sa RadTech, ito siya eh. Na-discuss ko siya, yung RadTech. Naku. Nandito siya. Ayun. Ito yung RadTech. Pwede siya. Okay po? Any other questions? Aviation po, andito rin, na-discuss ko rin. Pwede rin. Sige sir, nagtatambay na lang ako. Ewan mo sa'yo, kuya. No? Pwedeng mag-cream. Hindi nga lang siya align, baka pakuhain ka lang ng additional courses kasi hindi naman bawal. No, kagaya nga ng sabi ko, marine engineering. Merong marine engineering. Marine biology dito eh. Pero merong marine engineering, hindi ko lang alam kung saan siya nag-o-offer, kung merong school ngayon na nag-o-offer. Sir, tanong lang po, anong prefer niyong college school para sa engineering po? Ah, ah, hindi ako pwedeng mag-recommend, pero you can check, no? Ano-ano ba yung mga schools, no? Na nag-excel sa board examination in terms of civil engineering. Pwede mong makita yon sa PRC. Yung tignan nyo yung school performance, no? In terms of board examination. Okay po? Automotive, industrial technology yon, yes. Pwede kang mag-automotive. Under siya ng industrial technology, ang automotive. Specialization siya. Yes po, BSc Statistics po. Align na align po. Pangatlo siya. Ito siya. Align na align po. Mathematics kasi yan. Maraming math yan. Bachelor of Shopee Rider. Ay nako. Wala na po bang tanong na maayos? Sir, pinagkaiba ng pharmaceutical engineering. Yung disaster. Ang pharmacy, sila yung nagdi-dispense as far as I know. Alfonso. Pharmaceutical, siguro sila yung di-design ng mga cases or storage mechanism ng mga gamot. Yes. BSIT, sir, anong magandang university? Architecture. Wait, check ko.
Architecture, more on arts kasi ang architecture and design. Architecture, yes. Pwede kayong mag-architecture as STEM. BSIT, sir, anong magandang university? Ah, hindi ako pwede mag-recommend kasi na school. You can check online. May mga particular, anong tawag dito? May mga particular agency na nag-rank ng mga schools, no? Sir, ask ko lang if ano po magandang course na nasa medical field na let's say mataas ang kita. Hindi pa nga graduate, sahod na. Sinabi na kanina yung sa ano nyo, per dev nyo ah. Wag muna sahod. Ang pag-usapan. Sir, secret lang. Naka-record tayo, no? Naka-record tayo. Ano po yun na, aerospace engineers, aeronautical engineer. Yung area siguro. Aeronautical siguro yung pagpapatakbo, aerospace. Hindi, aerospace is space. Aeronautical yung pasok lang dito sa hemisphere ng Earth. Aerospace, yun ay lumalabas siguro yun na siguro yung mga nagtatrabaho sa NASA, no? As far as I know, aerospace, yung mga lumalagpas sa hemisphere ng Earth. Medtech, maganda benefits. Lahat ng medical related fields mataas ang sahod, no? Pero sinabi sa per dev kanina, huwag muna pag-usapan yung salary, no? Trabaho muna. Okay po, any other questions? Violent reactions, kung wala na, maraming salamat po. That's all for today. Sana natuto kayo or nagkaroon kayo ng idea. Maraming mga... Yes, tapos na po. Tapos na po. Tapos na po. Salamat po. Salamat sa pakikinig. Thank you, sir. Students pa attendance po bago po muna mag-leave. Nasa chat box na po yung link. Thank you. Thank you po, sir. God bless po.